Mabilis na lumipas ang panahon at pagkalipas ng 10 araw, araw-araw na dumarating ang isang hamon na liham, na lahat ay hinaharang ni Xiaoyu. Pagsapit ng ika-13 liham, tuluyang nawalan ng pasensya si Xiaoyu. Nasaan ang naghahatid nito? Dala niya. Habang bumabilang at ikinakapit ni Xiaoyu ang liham, nahulog ang liham sa sahig ng kanyang silid. Pagkatapos ay sinabi ni Xiaoyu, ang mga liham na ito. Dakpin siya at tadterin siya. Opo, ma'am. Sabi ng ilang babaeng cultivator mula sa Derived Moon Palace bago sumugod pababa ng bundok, mabilis na naabutan ng disipulo ng Heaven Sword Sect na naghahatid ng mga liham. Young hero, mangyaring huminto. Nang marinig ang tawag, natuwa ang disipulo. Sa wakas ay naisipan ninyong maging mga kasama ko. Naputol ang kanyang mga salita nang bigla niyang mapagtanto na may mali, ngunit bago siya makakilos, tinadtad siya hanggang sa mamatay sa lugar. Lumapit si Xiaoyu sa Great Hall ng Evil Sky Pavilion na may matigas na mukha at nang makita ni Ming Shirin ang kanyang ekspresyon, nagtanong siya sa pagkalito, sino ang gumalit sa kanya? Fourth elder brother, tingnan mo ang iyong sarili. Iniabot ni Xiaoyu ang lumilipad na liham at pagkatapos basahin ito ni Ming Shirin, sumabog din siya sa galit. Luo Xingkong, ang matandang hanggal na iyon, nangangahas na tawagin tayong walang kwenta at nangangahas siyang magtayo ng isang hamon sa buhay at kamatayan sa Lotus Platform upang hamunin ang Evil Sky Pavilion. Ano itong hugis itlog na bagay na ito? Matagal itong tiningnan ni Ming Shirin ngunit hindi niya ito maintindihan. Ang dalawa ay pagkatapos ay nagtungo ng magkasama patungo sa Great Hall ng Evil Sky Pavilion. Pinagsasanay ni Little Yuaner ang kanyang koordinasyon at kontrol. Sa Brahma Heaven Silk, Elder Brother, Elder Sister, tingnan ninyo. Ang Brahma Heaven Silk ko ay mas makapangyarihan kaysa dati. Napakaganda. Walang oras si Ming Shirin upang makipag-usap sa kanyang younger sister dito. Pagpasok nila sa Great Hall, nakita nila ang kanilang master na may hawak na brush, na para bang nagpipinta ng isang bagay. Lumapit si Ming Shirin upang tingnan ito ng mas malapitan at napagtanto na ito ang kahon na natagpuan nila sa lihim na silid. Kahit ang mga pattern dito ay iginuhit ng walang anumang pagkakaiba, halos magkapareho. Hindi ko inaasahan na maging napakahusay ng master sa pagpipinta at kaligrapya. Tunay na nakabibighani ito para sa akin. Iniabot ni Ming Shirin ang hamon na liham at sinulyapan ito ni Lasho ngunit nanatiling walang ekspresyon sa kabila ng medyo hindi kanais-nais na nilalaman ng liham. Master, nagkakalat ng mga chismis ang Heaven Sword Sect sa lahat ng dako, na nangangahas na hayagang insultuhan ang Evil Sky Pavilion. Hindi ito matitiis at humihingi ako ng pahintulot na bumaba ng bundok at huwag mag-iwan ng sinuman sa kanila na nakatayo. Sumang-ayon si Zhao Yu. Buti na lang at wala rito si Duan Musheng. Kung nakita niya ang hamon na liham, malamang na sumugod na siya pababa ng bundok nang walang kahit isang salita. Kalmadong nagsalita si Lasho, si Luo Changfeng ng Heaven Sword Sect ay namatay sa aking kamay. Tiyak na handa si Luo Xingkong sa gayong katapangan. Master, handa man siya o hindi, nangangahas siyang sumigaw at manginis sa atin ng ganito, hindi natin siya dapat palampasin. Tumango si Lasho at naglabas ng isang utos, magpadala ng isang lumilipad na liham kay Jian. Ipaimbestiga sa kanya si Luo Xingkong at ipadala rin sa kanya ang natapos na guhit ng kahon na ito para sa pagsisiyasat. Natanggap ni Zhao Yu ang utos at tumalikod upang umalis. Nagtataka si Ming Shirin tungkol sa hugis itlog na guhit sa hamon na liham at nagtanong, Master, pambihira ang inyong kasanayan sa pagpipinta at kaligrapya. Ano ang guhit na ito? Hindi nagsalita. Si Lasho ngunit tinapos ang guhit kung saan lumitaw ang isang imahe ng isang parang buhay na pagong. Pagkakita nito, nanlaki ang mga mata ni Ming Shirin sa pananabik. Isang umaatres na pagong. Paano matitiis ng Evil Sky Pavilion ang gayong insulto? Master, matitiis ninyo ba ito? Sumagot si Lasho sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung ano ang dapat gawin. Nang marinig ang tanong, bumilis ang tibok ng puso ni Ming Shirin, nagtataka kung ano ang intensyon ng kanyang master sa gayong tanong. Paano siya dapat sumagot? Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, sa wakas ay nagsalita siya. Ang humahamak sa iba ay humahamak sa kanyang sarili.
Si Luo Xingkong ay dapat patayin. Tumango si La Shou bilang pagsang-ayon. Kung gayon, mangyari nawa. Isang bagzo ng pananabik ang damaloy sa kanya, ngunit si Ming Shirin ay natigilan sandali, ang kanyang dugo ay kumukulo sa sabik na pagmamadali pababa ng bundok at maghasik ng kaguluhan. Ang mga panahong ito ay tunay na mapaniil, hindi katulad ng kanyang sarili. Di nagtagal pagkatapos, pumasok si Zhao Yu na may dalang sulat na lumilipad. Disipulo ay nakapagpadala na ng sulat kay Jian Aijian, ngunit nagpadala rin ng sulat ang 8th younger brother. Sa senadorias ni Lasho, binuksan ni Zhao Yu ang sulat ni Siwuya at nagsimulang bamasa. Mahal na guro, mayroon akong kahilingan. Hinihiling ko na huwag sanang pakinisin ni guro ang balahibo ng pabo reel. Ang balahibo ng pabo reel at ako ay umabot na sa sukdulan ng pagkakatugma. Nang ipagkaloob ni guro ang sandatang ito sa akin, itinuring ko itong isang kayamanan. Sa kasalukuyang mundo, imposibleng makahanap ng ibang guro na mas nararapat dito. Naniniwala akong hindi rin nanaisin ni guro na masira ang reputasyon ng balahibo ng pabo reel sa kamay ng iba. Nalaman ko na ang Heaven Sword Sect ay naglabas ng malawakang panawagan sa digmaan upang pukawin ang Evil Sky Pavilion. Masusi kong inimbestigahan at si Luo Xingkong, na nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang anak, ay nagnanais na lumaban hanggang kamatayan, habang ang ibang mga matuwid na sekta ay naghihintay na makinabang bilang mga oportunista. Bigyan ninyo ako ng isang buwan at lilipulin ko ang Heaven Sword Sect upang pawiin ang puot sa puso ni guro. Ipinagpalagay ni Lasho na ang pagkakatugma sa pagitan ng dalawa ay hindi kasing ganda ng sa pagitan ni Siwuya at ng balahibo ng pabo reel, tunay nang umabot na ito sa sukdulan kaya niya nararamdaman ang banta ng pagpapakinis nito. Bahagyang nagtataka si Ming Shirin. Disipulo ay may tanong, Guro, ang madilim na lambat ni Siwuya ay may mga especially iyan na nakakalat sa lahat ng dako, kabilang ang maraming ordinaryong tao na ganap na walang kapangyarihan. Paano nila haharapin ang Heaven Sword Sect, ang sekta ng Underworld? Sa pagpasok ng sekta ng Underworld, ibig bang sabihin nito ay mananatili lamang tayong nakatayo? Umiling si Lasho bilang tugon. Hindi, masyadong mahaba ang isang buwan. Kung sabik na sabik si Luo Xingkong sa labanan, kung gayon pagbigyan natin ang kanyang kahilingan. Labis na nagalak sina Zhao Yu at ang iba pa, at silang dalawa ay yumuko bilang tugon. Ayon sa inyong utos, paano matitiis ng Evil Sky Pavilion ang gayong kay-abangan mula kay Luo Changfeng at mananatiling tahimik? Mabilis na dumating ang sumunod na araw, at dahil alam na ang nalalapit na labanan, nagtipon ang lahat sa loob ng Great Hall. Sinulyapan ni Lasho ang karamihan. Wala si Panzong dahil sa mga pinsala. Kinuha ni Panlid iyan si Black Magnolia ilang araw na ang nakalipas. At si Leng Luo, bagamat bahagyang gumaling na, ay nagpapagaling pa rin. Ang kanilang huling paglalakbay sa Slender West Lake ay labis na nagpahina sa kanilang lakas, kaya hindi maaasahan ang tatlong ito. Yumuko si Zhao Yu at nagsalita, nagpadala si Jian Aijian ng sulat na lumilipad. Kaninang umaga, na halos sumasang-ayon sa 8th younger brother. Ngunit may isang pagkakaiba, ang Heaven Sword Sect ay mayroon ng mga kaalyado. Ngunit ang mga kaalyadong ito ay wala sa nangungunang 10 sekta, at ang kanilang kinaroroonan ay masyadong nakatago upang matuntan. Tumango si Lasho, kinikilala na ang impormasyon ni Jian Aijian ay mas tumpak kaysa kay Siwuya. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan ng Great Hall. Pagdating sa lumilipad na karwahe, sinundot ni Ming Shiren si Duan Muxiang sa tabi niya. Senior brother, narinig ko mula kay junior sister na lubhang bumuti ang iyong mga kasanayan. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako nagsisinungaling. Ang pagmamaneho ay lubhang kapaki-pakinabang sa paglilinang. Mapapahusay nito ang karakter at lalo na ang pagpapatatag ng isipan. Tinaasan ni Duan Muxiang ang isang kilay. Sinasabi mo bang mainitan ang ulo ko? Mabilis na ikanaway ni Ming Shiren ang kanyang mga kamay. Hindi naman. Old Fourth, ano ang masasabi mo sa aking Overlord Spear? Pinuri ni Ming Shiren, marilag at walang kapantay. Tunay na isang napakahusay na kayamanan. Umiling si Duan Muxiang at bumantong hininga. Alam ni Senior Brother na nakakuha ka ng basura ng libre,
at nakakabagabag ito sa iyong puso. Mag-focus ka lang sa pagmamaneho ng maayos. Patatagin mo ang iyong isipan. Hanggat ang isang sandata ay celestial grade, hindi mahalaga kung ito ay mukhang kahanga-hanga o hindi. Pagkatapos sabihin iyon, itinulak niya si Ming Shiren patungo sa Taiman. Nag-aatubiling kinuha ni Ming Shiren ang kanyang posisyon sa Taiman. Dapat din nating hayaan si junior sister na magmaneho minsan upang patatagin ang kanyang karakter. Ang pagwagayway ng punit-punit na pulang tel ang iyon kahit saan ay tama. Habang si Ming Shiren ang nasa Taiman, maayos na naglayag ang lumilipad na karwahe. Nakatayo si Hua Wu daw na nakapamaywang, tinatanaw ang paligid ng Evil Sky Pavilion. Nais kong tanungin ang Pavilion Lord, noong araw sa lihim na silid ng sipsipin mo ang enerhiya mula sa harang, ito ba ay upang mapanatili ang pinakamataas na kondisyon? Sinulyapan siya ni La Shou, ganoon din ang iniisip mo. Mabilis na tumugon si Hua Wu daw, hindi ko po mangangahas. Kalmadong nagsalita si La Shou, aayusin ko mismo ang harang. Bagamat sinabi niya ito, sa katotohanan ay wala siyang magandang paraan upang ayusin ang harang. Aabutin ito ng hindi bababa sa 3 taon na may ilang disipulo na sabay-sabay na nagtatrabaho dito. Ang tanging mas mabilis na paraan ay ang paggamit ng isa pang peak experience car, ngunit hindi niya ito basta-basta gagamitin. Habang nag-iisip si La Shou, lumapit si Flowers and Moon Journey. Marahil dahil kakasali pa lamang niya sa Evil Sky Pavilion, tila bahagya siyang pigil. Mayroon akong iuulat. Habang nagbabantay ako sa Heaven Sword Sect, nakita ko si Elder Yi Qingji mula sa isang tore sa malapit. Sa tingin ko may nakita akong pamilyar. Nagtanong si La Shou nang may pagtataka, sino iyon? Mabilis na lumuhad si Flowers and Moon Journey at tumugon, siya po ang ika-4 na prinsipe na si Lu Bing. Pagkasabi nito, kinakabahang lumuhad siya sa harap ni La Shou. Noong sinusundan ko si Jade Consort, hindi ko sinasadyang makita ang isang larawan ng ika-4 na prinsipe, ngunit hindi ako sigurado. Kaya hindi ko ito naiulat kaagad. Patawarin ninyo ako, Pavilion Lord. Ang ika-4 na prinsipe na si Lu Bing ay nasa hangganan na sa loob ng maraming taon, at dahil sa kanyang mga tagumpay sa militar, kahit ang mga kapangyarihan sa loob ng palasyo ay hindi nangangahas na gambalain siya. Kahit na bumalik siya, kailangan niyang talikuran ang kanyang utos militar. Ang tanong ay, bakit babalik si Lu Bing sa panahong ito? Hindi na nagtagal si La Shou sa tanong na ito. Tiningnan niya si Flowers and Moon Journey at nagtanong, ipinasa mo ba ang impormasyong ito kay Jian Aijian? Nang marinig ito, si Flowers and Moon Journey, nababangon na sana, ay labis na natakot kaya muli siyang napaluhod. Hindi po nangangahas si Flowers and Moon Journey. Ito po ang unang beses ko siyang nakita sa Skylark Tower. Mabilis na nagpatotoo si Hua Wu, si Flowers and Moon Journey ay mula sa sekta ng Luo, kung saan mahigpit ang disiplina. Hindi niya kailanman gagawin ang ganoong bagay. Habang nagmamaneho, hindi mapigilan ni Rain ang sumingit, mahigpit na pagpapalaki. Kung gayon, bakit siya umalis sa sekta ng Luo? Hindi alam ni Hua Wu kung paano tumugon. Hindi masagot. Kaya mo ba? Nagtataka ako kung paano tila alam ni Jian Aijian ang lahat. Malamang na sinunod niya ang pamumuno ni Old Seventh. Bumaling ang tingin ni La Shou kay Flowers and Moon Journey, at sa ilalim ng kamakailang presyon, hindi nabawasan ang kanyang katapatan, na nagpapahiwatig na hindi siya nagsinungaling. Tumayo ka at magsalita. Mayroon kang magandang potensyal. Nakapunta ka na ba sa Western Pavilion? Sumagot si Flowers and Moon Journey, hindi pa po ako nagkakaroon ng pagkakataon na bumisita. Pagkatapos ay sinabi ni La Shou, sa Western Pavilion, mayroong isang pamamaraan na tinatawag na mabilis na pagtitipon sa malakas na enerhiya, na babagay sa iyo. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Hua Wu sa kagalakan. Mabilis na magpasalamat sa Pavilion Lord. Dahil sa paalala, muling lumuhad ng sabik si Flowers and Moon Journey. Salamat po, Pavilion Lord. Bahagyang nena si La Shou nang makita ito. Ito ang ugali mula sa pananatili sa palasyo, laging lumuluhod sa bawat pagkakataon. Lahat ng nakakainis na formalidad na ito,